share ko lang sa inyo. Wala lang, meron lang akong konting realization netong nakaraan. A month ago, more than a month ago, nagkaroon ako ng self-injury. Diba, yung sa aking left foot. Nakast yung pa ako, na-airca. Hindi ako nakapasok as in, I have to use wheelchair, crutches, ganyan. Tapos hanggang nag-end up ako mag-knee scooter. So, from time to time, like, parang once a week, nakapasok naman ako. Wala lang, na-realize ko lang, kine-question ko, sabi ko, bakit man ngayon pa ako na-aksidente? Kumbaga kasi, I can't walk talaga, hindi ako makapagtrabaho ng maayos kahit sa bahay. Ang hirap kasi up and down yung bahay namin. So, parang, ang hirap kumilos, no? Nandun lang ako sa isang area na may malapit na CR. Sabi ko, bakit? Ba't ngayon pa? Pero na-realize ko na sobrang swerte ko at blessed ako sa workplace or kung saan ako nag-work ngayon. Kasi sobrang babait ng mga tao. They're so understanding, especially my boss. They allowed me na mag-work from home at least. Kasi kung sa iba yan, di ba, you have to file your sick leave. Pag naubos na yung sick leave mo, wala ka ng bayad. So, ang tagal ko rin hindi nakakapasok talaga ng maayos. Up until now, kasi nandito pa rin ako sa stage ng recovery, going to full recovery. Nag-aircast pa rin ako kasi hindi ko pa rin masyado talagang ma-fully, kumbaga, yung full weight sa aking paglalakad, hindi ko pa rin siya magawa. So, natatakot pa rin ako. Parang napaka-vulnerable pa rin ng left leg ko. So, realize ko lang yung mga bagay-bagay na lalo ngayon na nakakatuwang isipin yung time pala na pinagstay ko sa bahay is may purpose din pala. So, natutukan ko yung anak ko na turuan sa bahay, i-continue yung therapy sessions na ginagawa sa therapy center. Natuturuan ko siya ng maayos, mas natututukan ko siya, especially yung pagkain niya. Kasi talagang si Skyler, hindi talaga siya nasanay kumain ng solid ulam or solid food. I mean, kumakain siya ng solid food, pero kapag ka lunch time or dinner time, kanin tsaka sabaw lang, ganon. So, parang nasanay ng ganon. Or, egg, tapos rice. Pero yung egg, sobrang, parang mini-melt pa. Kaya parang tubig na yung consistency niya. Ihalo na lang siya sa rice. So, parang, hindi healthy. Kumbaga. So, yung time na nagsistay ako sa bahay, nag-focus ako sa mga pwede kong magawa during the time na nasa bayak kasi naman maglugmok ako, diba? So, nakikita nyo naman yung mga home tutorial sessions namin. Nakakapagsabi na siya ngayon kahit papano ng gusto niya. Nakakapagtanong na siya kahit papano. Sobrang saya ko lang kasi kahit small progress, meron. Kaya parang at the same time, yung pagkain niya lately, talagang sinimulan ko siya na nitnitin or i-grind ng maliliit yung ulam, tas ihalo ko sa kanin. Talagang dumating pa kami sa point na itatago ko pa sa ilalim ng kanin yung ulam para lang kainin niya. Tas naka-grind pa yon. Ngayon, habang tumatagal, unti-unti naming nilalakihan yung ninitnit na ulam hanggang sa ngayon, kahit konting buo-buo na kinakain na niya, natotolerate na niya, kahit hindi niya pa masyadong gusto, pero natotolerate na niya. So, it made me realize na meron talaga palang purpose yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. We just have to look at the brighter side. No? Kasi parang ako, galit na galit ako nung nakaraan na parang bakit nagkaganito pa ako, hindi ako makakilos ng maayos, ang dami kong hindi magawa, hindi ako makapasok. Pero parang na-realize ko na ako lang pala yung sobrang nag-worry ng bongga-bongga kasi okay naman, understanding naman yung workplace ko, hindi naman nila ako tinanggalan ng sweldo or hindi naman nila ako tinanggal, very understanding naman sila. Tapos natutukan ko pa ng mabuti yung anak ko sa bahay. So, ang daming kapalit na maganda kahit may bad na nangyari.